Kabanata 111 Nag-ipon ng lakas ng loob si Richard at sinabi ang lahat ng iyon, ngunit ang kanyang puso ay tumibok ng galit. Ang pinakamatinding hiling niya nitong mga nakaraang araw ay ikot si Iris sa kanyang minamahal na motorsiklo. Sa wakas ay narito na ang pagkakataon, walang paraan na mapalampas niya ito. Yun lang. Nagulat si Iris. Tinanggihan ni Richard ang anumang mga gantimpala at nag-aalala lamang para sa kanyang katawan, hindi nais na siya ay labis na magtrabaho sa sarili. Hindi niya maiwasang hindi madamay dahil doon. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay nakakamangha na may nag-aalaga sa kanya. Siyempre, hindi niya alam iyon, habang si Richard ay tunay na nag-aalala tungkol sa kanya sa isang banda, may binabalak siya sa kabilang banda. Kung alam niya ang maruruming iniisip ni Richard, malamang na hindi siya matutuwa. Iris, gagawin mo ba? Tanong ni Richard na may pag-asa, hindi ka pani-pani walang nag-aalala na tatanggi si Iris. Oo, sumasang-ayon ako. Nakangiting tumanggo si Iris. Nakumpirma na ang partnership. Walang masama sa pagbibigay sa sarili ng 2 araw na pahinga. As for the planning, inayos na niya ang mga bagay-bagay. Ang departamento ng pagpaplano ay kailangang magtrabaho ng medyo mahirap sa katapusan ng linggo at mag-overtime sa trabaho, ngunit ang ibang mga departamento ay magkakaroon ng parehong araw na walang pasok. Kinaumagahan, pagkatapos mag-almusal, dumating sina Richard at Iris sa garahe ng villa. Naghanda silang sumakay ng magkasama tulad ng ipinangako noong nakaraang araw. Magpahinga. Sumakay si Richard sa kanyang bisikleta at masayang sinabi, Iris, halika. Sumakay ka na. Masyadong maliit ang motorsiklo mo. Let's just drive my car, turo ni Iris at sa kanya. Mahal na kotse at sinabi. Paano natin magagawa iyon? Napakainit ngayon. Masyadong masikip sa kotse. Galit na sabi ni Richard. Naisip ni Iris na seryoso siya, at ngumiti bago niya sinabing, ayos lang. Mayroon akong ilang mapapalitang sports car sa lahat ng aking sasakyan. Kung sa tingin mo ay masikip, maaari naming kunin ang isa sa mga iyon. Iyon. Natigilan si Richard, at baka sa mukha niya ang awkwardness. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. Napakahirap para sa kanya na makakuha ng pagkakataong mapalapit kay Iris, walang paraan na susuko siya dito. Iris, alam mo ang traffic ngayon. Napaka-inconvenient kung makatagpo tayo ng traffic jam pagkatapos nating magmaneho palabas. At saka, gusto kitang ihatid sa bike destiny. Hindi ka ba pumayag? Matigas na sabi ni Richard. Oh, sige, napaisip ito sandali ni Iris. Hindi niya masyadong inisip ang tungkol dito, at mabilis na sumang-ayon kay Richard, sumakay sa bisikleta. Si Richard ay hindi kapani-paniwalang masaya habang sinimulan niya ang gas, na nakasakay sa bisikleta. Sa isang pulang ilaw, nag-emergency brake si Richard at nahulog si Iris sa kanyang likuran. Naramdaman niya ang malambot nitong dibdib sa kanyang likuran. Napakalambot nito at napakasarap sa pakiramdam. Mas mabuti ang pakiramdam kaysa sa naisip niya. Tahimik na umungol si Richard, at nagsimulang kumulo ang kanyang dugo. Naranasan niya ito noon kay Lily, pero sa di malamang dahilan ay lubos na naramdaman ni Lily at ni Iris. Iba sa kanya. Malamang dahil normal lang na kaibigan ang traito niya kay Lily, kaya hindi niya masyadong inisip ang ganoong kalikasan. Gayunpaman, iba si Iris. Binigyan siya ni Iris ng pananabik at pananabik. Hindi lang ang katawan niya ang natuwa dito. Maging ang kanyang espiritu ay nasigla. Sa totoo lang, alam ni Richard na posibleng medyo may gusto siya kay Iris, pero alam din niya. Well, that Iris and himself were from different worlds. Kabanata 112 Isa rin siyang divorcee na walang anumang kapansin-pansin sa kanyang sarili. Hindi siya karapat-dapat sa isang Diyos na kasing ganda at marangal ni Iris. Kuntento na siya basta't mananatili siya sa tabi ni Iris araw-araw, mapalapit sa kanya kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Hindi na siya mangangarap ng kahit ano pa. Richard, berde ang ilaw. Bilasan mo pa, andarin mo na ang bike, bakit natulala ka? Narinig ni Richard ang magandang boses ni Iris. Agad na bumalik si Richard sa realidad at mabilis na binilisan.
Sa una, hindi napagtanto ni Iris ang anumang bagay, ngunit habang ito ay nangyayari, mabilis niyang napagtanto na may mali. Namula bigla ang pisngi niya. Richard, sinasadya mo ba ito? Galit na sabi ni Iris. Oh, of course not, namula rin ang mukha ni Richard, at may kung anong guilt sa kanyang puso. Aksidente yun kay Lily. Gayunpaman, mahirap sabihin pagdating kay Iris. Sinabihan siya ng kanyang puso na huwag gawin ito, ngunit iba ang kinikilos ng kanyang katawan. Patuloy nitong gustong isara ang preno sa bawat sandali. Hindi niya ito makontrol. No wonder you insisted on riding your bike, you had ill intentions. Kalahating pula ang mukha ni Iris habang pilit na kinurot ang malambot na bahagi ng baywang ni Richard. Sumirit si Richard sa sakit, ngunit medyo masaya siya. Iris, saan mo gustong magpahinga? I'll go with you, nagmamadaling pinalitan ni Richard ang paksa. Okay lang ako kahit saan. Bakit hindi tayo manood ng sine? Hindi ba date yun? Mangarap pa. Hindi ako pupunta. Inilibot ni Iris ang mga mata kay Richard. Medyo nadismaya si Richard nang sabihin niya, bakit hindi ako sumama sa iyo na mamili ng damit? Hindi ko kailangan ng damit. At ano ang silbi ng isang lalaking tulad mo na sumama sa akin sa pamimili? Maliban sa tulungan akong dalhin ang aking mga bag, hindi mo ako mabibigyan ng anumang mga opinyon. Medyo nadidismaya si Richard, saan mo gustong pumunta? Okay lang ako kahit saan. Hindi nakaimik si Richard. Nagdilim ang mukha niya habang hinahagulgol na pare-pareho ang mga babae sa puso niya. Maging si Iris ay walang ketaliwasan. Pareho siya ni Ariel. Imposibleng hulaan kung ano ang iniisip nila. Pagkatapos nito, nagpa siya si Richard na itigil ang pagtatanong kay Iris para sa kanyang opinyon. Sumakay siya sa bike at dinala si Iris sa labas. Ang Mist Cloud Mountain ay isang mataas na bundok na puno ng mayayabong na halaman. Isa rin itong sikat na tourist attraction sa Springfield City. Narinig ni Richard ang tungkol sa Mist Cloud Mountain dati, ngunit hindi siya pumunta doon. Dahil ito ay isang pambihirang pagkakataon, nagpa siya siyang umakyat sa bundok kasama si Iris upang makapagpahinga. Nang malapit na sila sa bundok, isang asul na Cadillac ang lumiko sa kanan, na biglang hamarang sa bisikleta ni Richard. Natigilan si Richard habang nagmamadaling ihinto ang bisikleta, halos lumipad papasok dito. Bumagsak ang bintana, at isang binata na may makulay na buhok at mga hikaw sa kanyang tainga ang sumundot sa kanyang ulo. Tignan mo kung saan ka pupunta, wala ka bang nakita sa tabi mo? Galit na sigaw ni Richard. Nagmumotorsiklo ka lang, so stop trying to act like you're something. Kaya kung magmaneho sa gusto ko. Wow! Nakatingin ang lalaki kay Richard ng masama. Pagkatapos nun, tumingin siya kay Iris sa likod niya. Bago siya ngumiti, pretty girl, are you planning to hiking up the mountain? Napakaganda mo, at ang ganda-ganda mo. Siguradong nakakababa ng loob ang nakaupo. Isang bike. Bakit hindi ka sumakay sa kotse ko? Ihahatid kita. Isara mo yang marumi mong bibig. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, mawala ka ngayon din. Galit na sigaw ni Richard. Nagdilim ang kanyang mukha sa isang nakakatakot na M. Hindi siya pipi, halatang sadyang pinahinto ng lalaki ang kanyang bike dahil nahadyap ng mata ni Iris ang lalaki. Kabanata 113 si Iris ang mahina niyang punto. Galit na galit siya sa pang-aasar ng lalaki kay Iris. Nagpakita na siya ng matinding pagtitimpi sa pamamagitan ng hindi pagsabog sa lugar. Ano? How dare you talk to me ng ganyan? Gusto mo bang mamatay? Sabihin mo ulit yan kung may lakas ka ng loob. Nagalit ang lalaki. Pagkasabi niya noon ay bumaba ang bintana sa likod ng sasakyan. Dalawang lalaki na nakadamit na parang mga hooligan ay tumingin sa labas. Umupo rin ang isa pang lalaki sa passenger seat sa harap. Sa kabuuan, 4 sa kanila ang marahas na tumitig kay Richard. Masasabi ko ulit kung gusto mo. I asked you to get loose. Kalmado si Richard at hindi man lang natatakot. Bago pa siya makatapos ay biglang hinayla ni Iris ang braso niya at pinigilan siya. Richard, kalimutan mo na. Huwag mo na lang silang pansinin.
Huwag nating hayaan na masira ang good mood natin dahil sa kanila, Iris shook her head. Palagi siyang nagbabawal ng kakaibang hitsura saan man siya magpunta dahil napakaganda niya. Nasanay na siya. Isa pa, 4 sila. Isang tao lang si Richard. Kung sumiklab ang away, hindi magiging kalamangan si Richard. Ang swerte mo yata ngayon. Ngumisi si Richard. Napakahirap para sa kanya na magkaroon ng pagkakataong mapag-isa kay Iris, at ayaw niyang masira ang kanyang kalooban ng ilang piraso ng basura. Kaya, pinaandar niya ang bisikleta sa paligid ng kotse at nagtungo mismo sa pasukan ng Mist Cloud Mountain. Crap, siguradong marunong siyang tumakas ng mabilis. Galit na hinampas ng lalaking may hikaw ang manibela. Joe, sobra ang lalaking ito. Fair na. Sundin sila at humanap ng pagkakataon para turuan siya ng leksyon. Tama iyan. Hindi ko alam kung paano siya naging maswerte, pero ang babaeng kasama niya ay sobrang ganda. Wala pa akong nakitang babaeng kasing ganda niya. Kapag tinuruan natin siya ng leksyon, agawin natin ang babaeng iyon at bigyan ng gamot. Pagkatapos, magsaya tayo. Ang 3 pang lalaki ay may malamig na ngiti sa kanilang mga mukha. Sa pagbanggit sa kagwapuhan ni Iris, natuwa silang 3. Lahat ng sila ay may mapanlinlang na tingin sa kanilang mga mata. Magandang ideya. Yung tipong may bike lang, hindi siya espesyal. Paglaruan man natin ang babae niya, wala siyang magagawa sa atin. Agad na tinapakan ng lalaking may hikaw ang gas. Nang pumasok sila sa magandang lugar, ito ay isang malaking kalsada na gawa sa malalaking bato, na dadaan sa paanan ng Mist Cloud Mountain. Puno ng halaman ang magkabilang gilid ng kalsada. Ang mga puno ay berde at malago, at ang mga bulaklak ay sa lahat ng dako ay isang ganap na magandang tanawin. Sabado noon, kaya maraming tao sa Mist Cloud Mountain. May mga batang mag-asawa at grupo ng mga kaibigan at pamilya. Ito ay abala. Sa pagtingin sa malungkot na ekspresyon ni Richard, hindi napigilan ni Iris na mapangiti habang sinasabing, "Richard, ano ba? Galit ka pa rin ba sa nangyari kanina? Huwag mo nang ungkatin pa." Ang mga basurang iyon ay naglakas loob na magsalita sa iyo ng ganoon. "Kung hindi mo ako pinigilan, tinuruan ko sila ng leksyon." Galit na sabi ni Richard. Pinag-iisipan pa niya ang bagay na iyon. "Sige, huwag ka masyadong magyabang. Napakarami nila, kaya mo bang talunin sila mag-isa?" Iris roll. "Hindi ako nagyayabang. Kung nangyari ito noon, hindi sana ako kalaban nila, pero sa ngayon, hindi sila makakatok." Sa kanyang kasalukuyang antas sa gitnang yugto ng pagpipino ng enerhiya, hindi man lang siya maaabala sa 8. Chapter 114, Sige, aaminin kong mas malakas ka. Sapat na ba iyon? Nakangiting sabi ni Iris. Nakita niya ang husay ni Richard noon. Sa unang pagkakataon na nakilala niya si Richard, muntik na itong mapatay ng 2 tulisan sa tabi ng ilog para iligtas siya. Sa pangalawang pagkakataon, siya ay nabugbog ng husto ng mga bodyguard ni Brody at idiniin sa lupa. Maswerte si Richard na nagpakita siya sa tamang oras para iligtas si Hi-M. Matapos ang 2 karanasang iyon, alam niya na si Richard ay isang napaka-ordinaryong tao, sa labas ng pagkakaroon ng tapang at kawalang awa. Mahirap para sa kanya na minindigan laban sa 4 na tao, kaya paano siya makakagawa ng isang kaaway sa mga taong iyon? Gayunpaman, ang mga lalaki ay napaka-partikular sa kanilang dignidad. Kahit na hindi siya naniniwala sa kanya, hindi niya ito maipakita. Kalimutan na natin yun. Umakyat tayo sa bundok. Huminga ng malalim si Richard at inayos ang sarili bago umakyat sa bundok kasama si Iris. Ang paanan ng bundok ay ang pinaka-pinalamutian na bahagi ng magandang lugar, at ito ang lugar na may pinakamaraming tao rin. Maraming mga bagay na makakain at mapaglalaroan. Mayroong isang kalye ng mga stall na binubuo ng maraming pagkain at merienda, at mayroon ding ilang mga entertainment facility tulad ng merry-go-rounds at bumper cars. Sa sandaling lumitaw si Iris, ang kanyang kamangha-manghang hitsura at marangal na hangin ay agad na nakakuha ng maraming atensyon. Ilang mga bisita, mapalalaki man o babae, ang humahanga sa kanila.
Sa kabutihang palad, karamihan sa mga taong dumalo ay maaaring mag-asawa o pamilya. Isa pa, si Richard ay parang protector sa tabi ni Iris, kaya walang nang ahas na lumakad at sumubok na manligaw sa kanya. Sa totoo lang, sanay na si Iris na mag-isa mula pa noong bata pa siya. Medyo nagulat siya sa dami ng tao dito. Kaya lang, hindi niya talaga gusto ang mag-isa, kaya umaasa siya na magagawa niyang sumanib sa karamihan. Kasama si Richard, naglakad-lakad silang dalawa kung saan-saan, bumili ng mga accessories at souvenir. Napakaganda ng tanawin, at may tawanan sa paligid. Nakakahawa ang atmosphere at mabilis na nasanay si Iris. Puro ngiti ang nasa kanya. Mukha. Kung gaano kasaya si Iris, mas naging masaya si Richard. Ang dalawa sa kanila ay hindi kailanman naging maluwag at komportable noon. Iris, may ice cream dyan. Hintayin mo na lang ako dito, kukuha ako, nakangiting sabi ni Richard. Richard, ayos lang. Ibinuka ni Iris ang kanyang bibig para magsalita ngunit tumigil doon. Ano ito? Ayaw mo ba ng ice cream? Curious na tanong ni Richard. Hindi yun, hindi lang ako masyadong kumakain ng mga bagay na ito, sabi ni Iris pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Ayos lang, basta gusto mo, ngumiti si Richard at naglakad papunta sa ice cream stall para pumila. Kakalakad lang ni Richard nang may mag-asawang binata rin. Medyo mabait ang dalaga. Para siyang naglalakbay na streamer. Ni-record niya ang lahat ng tanawin sa telepono habang naglalakad siya. Sa likod ni Iris ay isang rockery na may umaagos na tubig. Mayroon ding isang fountain na bumaril sa taas na kalahating metro. Naglakad ang streamer sa direksyon ni Iris habang pinag-uusapan niya ang tanawin sa kanyang mga tagahanga. Nagkataon na nalampasan ng camera si Iris, at agad na nagsimulang pag-usapan ang tungkol sa kanya ng mga tagahanga. Tingnan mo. Mukhang napakaganda ng babaeng iyon ngayon. Oo, wala pa akong nakitang ganito kaganda. Kahit na maraming celebrity ang mukhang pangit kumpara sa kanya. Jess, ituro mo yung camera mo dyan. Gusto namin siyang makita. Nagkagulo ang mga tagahanga at nagsimulang bigyan siya ng iba't ibang regalo. Tuwang-tuwa ang streamer na si Jess. Nagmamadali niyang itinutok ang camera kay Iris, at ang mga tagahanga ay nagsimulang magbigay sa kanya ng higit pa at higit pa. Kabanata 115 may masiglang ngiti sa mukha ni Jess. Mabilis siyang naglakad sa harap ni Iris at nagbigay ng magiliw na pagbati, "Hello, I'm Jess. Isa akong travel streamer. Napakaganda mo. Pwede ba akong magpa-picture kasama ka?" Iyon. Hindi gusto ni Iris ang pakikipag-ugnayan sa mga estranghero, ngunit ang ibang babae ay tila napaka-friendly at tila walang masamang intensyon. Saglit siyang nag-alinlangan bago tumanggo sa huli. Matapos kunan ng litrato ang dalawa, nag-zoom in ang camera. Tiningnan ng malapitan ng mga tagahanga at nakita nilang mas maganda si Iris sa malapitan. Wow, sobrang ganda niya. Mukhang perpekto din ang kanyang figure at ugali. Mukha siyang diyosa. Tama iyan. Isa na siguro siya sa mga pinakamagandang babae kailanman. Jess, padadalhan muna kita ng pera. Mangyaring tanungin ng magandang babae kung ano ang kanyang pangalan. Kung nakuha mo ang alinman sa kanyang mga paraan ng pakikipag-ugnayan, bibigyan kita ng higit pa. Same here. Kung makuha mo ang paraan ng pakikipag-ugnayan niya, padadalhan kita ng maraming pera. Tuwang-tuwa ang mga tagahanga sa chat habang tinatalakay nila ang mga bagay-bagay, at nagsimulang mag-pop up ang iba't ibang donasyon sa stream. Mas lalong natuwa si Jess. Ang mga regalo lang mula sa huling ilang minuto ay malapit nang tumugma sa kanyang kita sa mga nakaraang araw. Marami pang ang fans ang nag-uusap tungkol sa pagbibigay ng mas marami basta makuha lang niya ang contact ni Iris. Ang lahat ng kabuuan ay maaaring matalo pa ang kanyang buwanang kita. Anong pangalan mo? Gusto ka ng mga fans ko? Maaari mo bang kamustahin ang lahat at i-drop ang iyong contact? Sabi ni Jess. May kasamang ngiti. I'm sorry, hindi ako interesado. Umiling si Iris. Ang pagkuha lang ng litrato kasama ang babaeng iyon ay limitasyon niya. Personal ang contact niya.
Napakalaking bagay na hindi niya masabi sa iba. Nawala ang ngiti ni Jess, pero hindi siya pumayag na sabihin, bihira lang magustuhan ng mga fans ko. Napakaraming tao. Hindi mo kailangang tanggihan sila. Tama, sabihin mo na lang sa lahat ang contact mo. Gusto lang naming maging magkaibigan. It won't be bad for you at all, nagmamadaling sabi ng lalaking katabi ni Jess habang nakakapanabot na tingin kay Iris. Ang isang taong mukhang kamangha-mangha tulad ni Iris ay isang tanawin upang masdan. Ang makilala pa lang siya noong araw na iyon ay napakabihirang. Gusto niyang makuha ang kontak niya. Sa ganoong paraan, maaari siyang magkaroon ng magandang romansa ng pribado. Nilinaw ko na. Hindi ako interesado. Kumunat ang noo ni Iris na nagsimulang magmukhang inis. Please, medyo mas maganda ka lang kaysa dati. Bakit napakataas at makapangyarihang kumilos ka? Nagsimulang magpanik si Jess. Kung hindi payag si Iris na ibigay ang kanyang contact, mawawalan siya ng malaking pera. Medyo nagsimula na siyang magalit. Walang puwang para sa negosasyon. Nanlamig ang mukha ni Iris nang tumayo siya para umalis, ayaw na niyang harapin pa sila. Hoy, huwag kang magmadaling umalis. We can talk about this, hindi pumayag si Jess at ang lalaki. Kakabili lang ni Richard ng ice cream ng mga sandaling iyon. Nakita niya ang isang kabataang mag-asawa na nanggugulo kay Iris, na nagudyok sa kanyang galit nang sumugod siya sa likuran niya. Sino kayong dalawa? Anong gusto mo? Magwala. Galit na sabi ni Richard. Siya ay tumingin hindi kapani-pani walang kahanga-hanga. Parang anumang oras ay magsisimula na siyang makipag-away. Ang dalawa pang natigilan sa. Napaatras ng ilang hakbang ang dalawa. Sir, huwag po kayong magkamali. Hinihingi lang namin ang contact niya. Wala naman kaming sinubukang gawin. Kabanata 116 na kangiting humihingi ng tawad ang lalaki. Tama, we were not trying to do anything to her. Bakit ba ang sanggit mo? Malamig lang na sumangot, halatang hindi natatakot. Kahit na mas matangkad si Richard sa lalaki, medyo payat si Richard. Siya ay hindi maganda ang hitsura ng G.O.Y. sa lahat. Kung gustong lumaban ni Richard, hindi niya magagawang talunin ang lalaki. Kaya, wala siyang dapat ikatakot. Wala akong pakialam kung may sinusubukan kang gawin o hindi. Umalis ka na. Kung guguluhin mo ulit si Iris, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Galit na sabi ni Richard na hindi pa rin bumibitaw. Richard, ayos lang. Wala naman silang masamang intensyon. Umalis na lang tayo, hinayla ni Iris ang braso at SA ni Richard. Sa sandaling iyon, tila hindi kapani-pani walang gwapo si Richard habang pinuprotektahan siya. Napakalalaki niyang tingnan. Nakaramdam siya ng sarap sa kanyang puso dahil doon. Tumango si Richard at binigyan ng babala ang dalawa bago siya tumalikod at umalis kasama si Iris. Kalokohan. Lahat ng pera ay napunta sa usok. Pagtingin kay Richard at Iris na umalis, galit na itinadyakan ni Jess ang kanyang mga paa sa ground, ngunit wala siyang magawa. Tama iyan. Hindi ganoon kaganda ang lalaking iyon, at hindi rin siya kasing buff ko. Hindi ko alam kung paano siya naging maswerteng nakahanap ng ganoon kagandang girlfriend. Puno ng inggit ang mukha ng lalaki. Napagkamalan niyang boyfriend ni Iris si Richard na nag-iwan ng A. Maasim na lasa sa kanyang puso. Ang mga tagahanga na tumitingin sa broadcast ay halos pareho rin. Kahit may mas call-in look si Richard sa kanya, malaki pa rin ang pagkakaiba niya sa pagiging diyosa ni Iris. Ang diyosa ay tila kinuha na at tila isang bulaklak sa ibabaw ng isang tumpok. Pataba. Habang hinahagulgol ng mga tagahanga kung gaano kaswert si Richard, nakaramdam din sila ng selos at inggit kay Richard. Lahat ka lang nagsasalita. Napakamayabang niya ngayon lang. Bakit hindi mo na lang siya tinuruan ng leksyon? Tingnan mo lang. Natatakot ka ba sa kanya? Galit na pinandilatan ni Jess ang lalaki. Hindi ako natakot. Hindi ko lang alam kung ano ang gagawin sa mga oras na iyon. Kapag nakita ko siyang muli, tiyak na bubunutin ko ang mga ngipin sa kanyang bibig. Namula ang mukha ng lalaki nang mapagtantong tiyak na nabigla siya sa aura ni Richard ngayon.
Kasabay nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya at galit. Sinabi pa niya sa kanyang sarili sa kanyang puso na tiyak na makakahanap siya ng isang ipapakita sa babaeng iyon kung gaano siya kalakas at pagkalalaki. Nang umalis sila sa mas masikip na lugar ng bundok, sina Richard A. at Iris ay naglakad paakyat sa hagdan. Iris, medyo mainit ngayon. Kumain ka ng ice cream para magpalamig. Ibinigay ni Richard ang isa sa 2 ice cream na kanyang tinanggap naman ito ni Iris at matikas na kumagad. Anong lasa? Mabuti ba ito? Umaasang tanong ni Richard na tila batang naghihintay ng kanyang gantimpala. Oo, hindi naman masyadong matamis. Vanilla flavored, na gusto ko, isang malabong ngiti ang pinakawalan ni Iris. Basta gusto mo, tuwang-tuwa si Richard A. Para bang handa siyang gawin ang lahat basta makakuha lang siya ng A. Pwede bang tumigil ka na sa pagiging madrama? Hindi napigilan ni Iris na matawa, natuwa sa ekspresyon ni Richard. Palagi siyang hindi kapani-paniwalang malamig sa seryoso sa kumpanya, na kumikilos bilang sikat na frosty president ng mundo ng negosyo ng Springfield City. 117 for some reason, simula nang makilala niya si Richard, lalo siyang ngumiti. Marahil ay ang maaraw na disposisyon ni Richard na unti-unting nagpapakalma sa kalungkutan sa kanyang puso. Posible rin na dahil sa pagtrato niya kay Richard bilang isang mabuting kaibigan tulad ng pakikitungo niya kay Ariel. Sa harap ni Richard, maaari niyang iwanan ang kanyang pagkilos, at mamuhay ng malaya at tapat. Ang hiking ay isang bagay na hindi kapani-paniwalang nakakapagod. Sa katotohanan, karamihan sa mga turista ay nagtipon sa paanan ng bundok. Hindi marami sa kanila ang gustong umakyat. Mayroong ilang mga mag-asawa at ilang mga young adult sa mga grupo. Mayroong hindi kapani-paniwalang ilang mga figures sa hagdan. Ito ay mas tahimik kaysa sa paanan ng bundok. Umakyat sa bundok sina Richard at Iris, nagtatawanan habang nag-uusap. Hindi nila napansin ang 4 na figure na palihim na sumusunod sa kanilang likuran. Sa gitna ng bundok, may isang open field. May ilang pavilion na itinayo doon para makapagpahinga ang mga tourist at humanga sa tanawin. Iyon ang hangganan ng karamihan sa mga hiker. Ang daan paakyat ay hindi kapani-paniwalang matarik, at hindi madaling umakyat ng mga ordinaryong tao. Karamihan sa mga turista ay titigil doon, nakaupo sa mga pavilion upang tingnan ang tanawin. Maaari silang magkaroon ng ganap na pagtingin sa ilalim ng bundok. Iris, tutuloy pa ba tayo? Tanong ni Richard. Oo, ituloy na natin. Narinig ko na ang mga ulap at ang ambon ay gumagawa ng isang kamangha-manghang tanawin sa tuktok ng mountain. Gusto kong makita kung ano ito, sabi ni Iris pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Ang pinagmula ng pangalang Mist Cloud Mountain ay nagmula sa mga nakamamanghang tanawin sa tuktok ng bundok. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang bihira at magandang tanawin. Kaya lang masyadong matarik ang daan patungo sa taas. Hindi lang mahirap mag-hike up, ngunit marami rin ang mga galit. Kadalasan, pinaghihigpitan ng magandang lugar ang sinuman na umakyat sa tuktok. Ang daanan ay binuksan lamang sa pagtatapos ng taon kung saan maraming turista. Uupahan sana sila. Mga propesyonal na gabay upang ilabas ang mga turista pagkatapos gawin ang lahat ng kinakailangang pag-iingat. Narinig ni Iris ang tungkol sa tuktok ng bundok noon, ngunit hindi niya alam na iyon lamang. Bukas sa katapusan ng taon. Kung hindi, walang paraan na ginawa niya ang mungkahi na iyon. Kahit si Iris ay walang alam tungkol dito, kaya walang paraan si Richard. Dahil gusto mong tumingin doon, ituloy natin, nakangiting sabi ni Richard. Hindi nagpahinga kahit isang saglit ang dalawa. Nagpatuloy sila sa pag-akyat sa hagdan, hindi napansin ang isang karatula na nagsasabing walang pasukan sa likod ng isa sa mga pavilion. Ilang sandali pa ay nagpatuloy ang dalawa bago sila makarinig ng mga yabag sa likuran nila. Sa sandaling iyon, walang ibang bisita sa paligid nila. Sa wakas ay napansin nilang dalawa na may makikita sa paligid. Nakita nila ang 4 na binata na sumusunod sa kanila na may malamig na ngiti sa mga labi. Ang 4 na binata ay hindi basta-basta ngunit ang grupo sa labas ng magandang lugar na nasa T.
Sila na. Nagulat si Iris, nakilala agad sila. Nagulat din si Richard. Matapos ang pag-iisip ay agad niyang nalaman na malamang ay sinundan sila ng dalawa. Brat, hindi mo inaasahan na magkikita tayong muli ng ganoon kaga. Ngumisi ang lalaking nakahikaw habang binaril si H. Sa totoo lang, nakita na nila sina Richard at Iris sa paanan ng bundok. Kaya lang, napakarami. Dahil ang swerte nila, pinili ni na Richard at Iris na pumunta sa tuktok, kung saan walang ibang bisita. Ito ay hindi maganda. Richard, tumakbo na tayo. Kabanata 118 nadurog ang puso ni Iris. Alam niyang walang magandang intensyon ang grupo. Dali-dali niyang hinayla ang braso ni Richard at tumakbo papunta sa taas. Gayunpaman, siya ay nasa sobrang takot. Nadulas ang paa niya sa baitang, at sumure-sure siya bago siya bumagsak patungo sa hagdang bato. Iris, mag-ingat ka. Nagulat si Richard. Sa kabutihang palad, mabilis siyang inabot at hinawakan ang malambot at maisla na baywang ni Iris, hinayla ito sa kanyang mga bisig. Masakit. Sigaw ni Iris sa sakit. Napilipit ng slip ang kanyang bukong-bukong, at isang nakakatusok na sakit ang bumaril mula sa kanyang paa. Sobrang sakit na halos lumuha na siya. Pataas. Iris, okay ka lang. Saan ka nasaktan? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Richard habang nagmamadaling hinawakan si Iris mula sa kanyang mga braso at nag-aalalang tinitingnan ang kalagayan ni Iris. I think I sprained my ankle, namutla ang mukha ni Iris. Kinagat niya ang labi para makayanan ang sakit. Kasuklam-suklam. Galit na galit si Richard. Bigla siyang napatingin sa apat na lalaki. Kung hindi nagulantang si Iris sa kanila, hindi siya ma-sprain ng ankle. Ito ay kasing simple noon. Hindi mahalaga kung pinlano nila ito o hindi, walang paraan na madali niya silang pakawalan. Gayunpaman, hindi ito ang oras para bayaran niya ang kanilang mga utang. Para hindi na muling masaktan si Iris, dali-dali niyang binuhat si Iris sa isang Princess Carry. Pagkatapos noon, tumalon siya sa hagdan nang sumigaw si Iris sa gulat. Tumakbo siya patungo sa maliit na kagubatan sa daanan. Sinusubukan mong tumakbo. Hindi ito magiging ganoon kadali. Ngumisi ang lalaking may hikaw habang tinatawag ang kanyang mga tauhan para humabol. Ang magkabilang gilid ng landas na bato ay napapaligiran ng mga makakapal na puno, na bumubuo ng maliliit na kagubatan. Kahit matarik ang lupa, maraming bakanteng lupa sa likod ng mga puno. Marami rin ang malalambot na damo doon. Kung ikukumpara, ito ay mas ligtas kaysa sa mga hubad na hakbang na bato. Nang marating niya ang isang bakanteng lugar, maingat na ibinaba ni Richard si Iris, na nag-aalalang gagawin niya. Saktan mo siya. Sa sandaling iyon, naabutan na ng apat na lalaki. Pinalibutan nila sina Richard at Iris. Brat, hindi ka ba magaling tumakbo? Tingnan natin kung saan ka matatakbo ngayon. Tawa ng tawa ang lalaking nakahikaw habang natutuwang nakatingin kay Richard. Parang pas ang pinaglaruan ng daga. Bago pa makasagot si Richard, sumigaw si Iris, ano ang ginagawa mo? Anong gagawin natin? Ano sa tingin mo? Ang bastos ng lalaking ito sa amin sa labas, kaya nagpaplano kaming turuan siya ng leksyon ngayon. Tuturuan ko siya na narito ang ilang mga tao na hindi niya dapat saktan. Malamig na tawa ng lalaking nakahikaw. Please, kasama lang kayo. Wala ka man lang karapatang turuan ako ng leksyon. Tiningnan sila ni Richard ng masama. Malapit ka nang mamatay, pero matigas pa rin ang ulo mo. Brat, dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan ka namin ngayon. Galit na galit ang lalaking nakahikaw. Hawakan mo. Binabalaan kita. Ito ay isang legal na lipunan. Kung maglakas loob kang bumunot ng kahit ano, tatawag ako ng mga pulis. Inilabas ni Iris ang kanyang phone at sinigawan sila ng may matigas na ekspresyon. Haha! Lahat sila ay natuwa sa sinabi ni Iris. Lahat sila ay nagsimulang tumawa ng malakas. Girl, nagbibiro ka ba? Nasa bundok tayo. Sa tingin mo ba may reception ang phone mo? At saka, hindi naman kami tanga dito. Kahit na may reception ka sa iyong telepono,
sa tingin mo ba ay bibigyan ka namin ng pagkakataong tumawag sa mga pulis? Mapanuksong sabi ng lalaking nakahikaw. Yan. Chapter 119. Iris lowered her head and looked at her phone. Malinaw na sinabi nito na walang internet o reception. Natigilan siya ng husto dahil doon. Inakala niya na magagamit niya ang pulis para banta ang kabilang panig, ngunit hindi niya inaasahan na wala talagang access sa internet o reception. Paano siya tatawag ng pulis? Anong sinusubukan mong gawin? Kung gusto mo ng pera, pwede kitang bigyan ng pera. Basta bigyan mo lang ako ng number, I'll do my best to get that money. Huminga ng malalim si Iris, trying her best to calm herself. Paano magkakaroon ng pera ang isang batang tulad mo? Wala kaming pakialam kung ano ang mayroon ka. Isang nakakainis na tawa ang pinakawalan ng lalaking may hikaw. Nakita niya si Iris sa motor na iyon. Ang dalawa sa kanila ay masyadong mahirap para makabili ng sasakyan. Ito ay magiging kahanga-hanga kung ang kanilang mga ari-arian ay nasa libo-libo. Paano niya kayang pakialaman ang maliit na halagang iyon? Gayunpaman, hindi mo kayang protektahan ang lalaking ito. Hanggat pumayag ka sa isang bagay, hindi namin siya gagalawin. Dagdag pa ng lalaking naka-earrings na may kasamang masasamang ngiti. Ano ang kondisyon? Tanong ni Iris. Napakalungkot namin ng mga kapatid ko sa mga taon na ito. Napakaganda mo, gusto ka namin. Isang masasamang ngiti ang pinakawalan ng lalaking naka-earring, na ipinakita ang kanyang mga tagahanga. Walang paraan na matitiis iyon ni Iris. Nagdilim ang kanyang mga mata, at sumibol ang kanyang galit. Tumahimik ka. How dare you insult Iris like that? Papatayin kita. Sumabog sa galit si Richard. Namumula ang mga mata niya, wala na siyang ibang gustong punatan ang lalaking iyon. Gayunpaman, mahigpit na hinawakan ni Iris ang kanyang mga braso. Nag-aalala siyang baka masaktan ulit si Iris kaya hindi na siya naglakas loob na lumabas. Iris, bitawan mo ako. Bubugbugin ko ang maruming bibig niya ngayon. Brat, tanggapin mo na lang ang kabaitan namin. Kung sawa ka ng mabuhay, wala kaming balak na patayin ka dito. Siyempre, huwag mong isipin na hindi kami maglalakas loob na patayin ka. Marami na tayong pagdanak ng dugo. Wala namang tao dito Kahit patayin natin kayong dalawa, wala. Bakas o bakas na naiwan basta ilibing ka namin sa likod ng bundok. Ngumisi ang lalaki. Wala siyang ginawa kay Richard dahil binabalak niyang gamitin si Richard para takutin si Iris. Kung hindi, ang ay hindi paraan na siya ay mag-abala pang makipag-usap kay Richard sa saloobin na ipinakita sa kanya ni Richard. Papatayin sana niya si Richard on the spot. Tama ka, ito ay isang magandang lugar para sa pagpatay. Iris, bitawan mo ako. Nagsalita si Richard na may intensyong pumatay. First time niyang magalit ng totoo sa buhay niya. Lahat sila ay kailangang mamatay. Kahit na hindi niya kasintahan si Iris, hindi siya makakapayag na may iba na madungisan si Iris sa kung anong dahilan. Ito ay isang bagay na mahigpit niyang hinawakan. Richard, huwag kang magpakatanga. Mas marami silang lalaki. Wala kang kapares sa kanila. Si Iris noon. Hindi ka pani-paniwalang nag-aalala. Pagkatapos noon, bumulong siya kay Richard, makinig ka lang sa akin. Tumakbo pababa ng bundok ngayon din. Tumakbo sa abot ng iyong makakaya. Iwan mo lang ako. Paano ko magagawa iyon? Walang paraan na maiwan kita. Mariin itong tinanggihan ni Richard. Kahit na nasa panganib talaga ang buhay niya, walang paraan na iiwan niya si Iris. Kabanata 120, maaari bang huwag kang kumilos ng ganoon katanga? Pinandilatan ni Iris si Richard bago ito bumulong, isipin mo na lang. Hanggat makakatakas ka at makakilos ka agad sa pulis o sa pamilya ko, hindi sila maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa akin. Si Iris ay isang taong dumaan sa maraming panganib. Kahit nasa ganoong delikadong sitwasyon, nanatili siyang kalmado. Napakalinaw din ng kanyang mga iniisip. Alam niyang napakasama ng sitwasyon nila ni Richard. Hanggat makakatakas si Richard, walang paraan ang apat na maglalakas loob na hawakan siya maliban kung wala na silang pakialam sa buhay. Sige, papakinggan kita. Hayaan mo muna ako.
Dahan-daang kumalma si Richard matapos siyang pag-alitan ng ganoon. Hindi siya kumalma dahil iniisip niya kung paano siya tatakas bagkus ay iniisip niya kung paano niya mapapabitaw si Iris sa braso niya. Naisip ni Iris na seryoso siya, at ginamit niya ang isang kamay niya para kumapit sa isang puno sa tabi niya habang binitawan niya ang braso ni Richard gamit ang isa pa. Naspray na ang paa niya kanina kaya walang paraan para makatakbo siya. Ang tanging magagawa niya ay umasa kay Richard. Mamamatay kayong lahat ngayon. Wala nang reserbasyon si Richard at nagsimulang umabant na parang ligaw na kabayo. Dumadagandong ang bawat hakbang niya habang mabilis siyang gumagalaw patungo sa grupo. Richard, ikaw, tanga. Halos mabaliw si Iris. Umaasa siyang makakatakbo si Richard, ngunit nagpa siya si Richard na atakihin sila. Hindi ba siya naghahanap ng kamatayan? Ngayon mo lang hinihiling ang kamatayan. Halika, harapin muna natin ang lalaking ito. Galit na galit ang lalaking may hikaw. Isang maliit na kutsilyo ang lumitaw sa kanyang kamay sa ilang sandali. Sumugod siya at sinaksak ito sa puso ni Richard. Nagulat si Richard. Maaaring siya ay malakas, ngunit ang kanyang pisikal na katawan ay hindi makahawak sa isang kutsilyo. Kaya naman, dali-dali niyang binawi ang kanyang sipa. Sa pagkuha ng pagkakataon, ang tatlo pang lalaki ay iwinagayway ang kanilang mga kutsilyo at sinugod si Richard bilang. Mabuti. Richard, ingat ka. Tumakbo ka lang. Sigaw ni Iris, puno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata. Ito ay 1 laban sa 4. Alam niyang walang paraan na matatalo sila ni Richard. May mga matatalas na sandata pa ang mga tulisan. Kung tapos na si Richard, wala na rin siyang pag-asa. At least, hindi siya makakaligtas sa kahihiyan. Halata ang kanyang kawalan ng pag-asa sa sandaling iyon. Bang! Nakahanda na si Richard. Ang kanyang kanang kamao ay bumaril at tumama sa lalaki na may mga hikaw sa mukha, sa mismong bibig. Pagkatapos ng sigaw ng paghihirap, ang mukha ng lalaki ay nabasag. Ang kanyang mga ngipin ay lumipad kasama ng kanyang dugo, at siya ay bumagsak mismo sa lupa, hindi na gumagalaw. Susunod. Iniwasan ni Richard ang isang saksak na nagmumula sa likuran. Hinawakan niya ang braso ng lalaki at pinilipit iyon. Dinig na dinig ang tunog ng pagkabasag ng buto. Napasigaw ang lalaki nang hawakan ni Richard ang braso niya. Pagkatapos nito, sinaksak ni Richard ang kutsilyo sa harap, na sinaksak sa isa sa binti ng mga tulisan. Napasigaw sa sakit ang bandido habang pasuray-suray at bumagsak sa lupa. Ang sakit ay naging dahilan ng pagkahimatay niya sa mismong lugar. Isang thug lang ang natira. Bago pa siya makapag-react ay nagpakawalas si Richard ng isang sipa at agad siyang tinamaan. Ang dibdib. Nagluwa ng subaw ng dugo ang tulisan at lumipad ng ilang metro ang layo. Sumampa siya sa puno bago bumagsak sa lupa. Ikabanata 121 lahat ng buto sa buong katawan ng masasamang lalaki ay sumasakit sa sakit, halos malaglag, at hindi bababa sa 5 hanggang 6 na tadyang nito ay nabali na. Mapalad siya na hindi nakagawa ng killer move si Richard, kung hindi, patay na silang 4 noon. Paano naman iyon, napatulala si Iris nang makita ang eksenang nasa harapan niya. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala na totoo ang lahat ng kanyang nakita. Nagbitiw na siya sa kanyang sarili upang harapin ang isang tiyak na kamatayan, at naisip niya na magkakaroon ng parehong kapalaran si Richard. Gayunpaman, hindi niya akalain na matatalo ni Richard ang 4 na armadong tulisan sa loob ng wala pang 1 minuto. Ito ay dumating bilang isang ganap na shock sa kanya. Sa wakas ay naunawaan niya na hindi nagyayabang si Richard kanina siya ang minamaliit ang lakas ni Richard. Richard, ikaw, napakaganda mo. Kailan naging napakalakas ng iyong kakayahan sa pakikipaglaban? Nanginginig pa rin sa gulat, tiningnan ni Iris si Richard mula ulo hanggang paa na puno ng mukha. Kawalang paniwala. Kasabay nito, nagsimula siyang magtaka sa sarili, kung kamangha-mangha ang mga kakayahan ni Richard, bakit halos mamatay siya sa kamay ng 2 kidnappers nito, at bakit parang ragdoll siya ng 2 bodyguard ni Brody? Parang walang saysay. To be honest, I've always been this skilled.
It's just that the two thugs who kidnapped you last time we are both good, at muntik na akong matalo sa kanila dahil sa pabaya ko. Sabi ni Richard na may kalmado at kalmado. Pagpapahayag. Wala siyang choice kundi magluto ng dahilan dahil imposibleng magpaliwanag siya. Kay Iris ang mga alaalang minana niya. Talaga. Mukhang nagulat si Iris. Dati siyang nagsagawa ng masusing pagsisiyasat sa background ni Richard at nalaman mula roon na si Richard ay hindi sanay sa anumang anyo ng pagtatanggol sa sarili at hindi rin natuto ng anumang bagay tulad ng martial arts. Gayunpaman, ang mga katotohanan ay nasa harap niya at wala siyang maisip na iba pang posibilidad maliban sa pagtitiwala sa kanyang mga salita. Maghintay ka rito, Iris. Tuturuan ko ang mga goons na ito ng leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Ngumuso si Richard. Malamig at nakapatay na ekspresyon habang naglalakad patungo sa lalaking may hikaw. Tayo. Huwag ka lang magsinungaling dyan at maglaro ng patay. Tinapakan ni Richard ang braso ng lalaki at binigyan ito ng nakakadurog na stomp. Ang lalaki ay nagpakawala ng parang baboy na sigaw habang siya ay nakaupo at gumulong-gulong sa lupa. Ang tatlo pa niyang kasama ay natakot nang makita ang nangyari at agad na tumahimik. Pagkatapos ay pinilit nilang tiisin ang sakit mula sa kanilang mga sugat at malungkot na nagmamadaling bumangon. What do you want? Ang lalaking may hikaw ay lumitaw sa kabila ng takot. Hindi siya makapagsalita. Tama ang kanyang mga salita habang ang lahat ng kanyang mga ngipin ay nabasag sa suntok ni Richard at ang kanyang bibig ay namamanhid sa sakit. Anong gusto ko? Tingnan ko. Mukhang magandang lugar ito para gumawa ng pagpatay. Gusto kong makita kung may ilibing kayong apat mamaya. Sumilay sa mga mata ni Richard ang isang pagpatay na layunin. Hindi, please, sabi ng isa sa apat na lalaki. Lahat sila ay takot na ang kanilang mga puso ay nanlamig at ang. Kung nasa ibang lugar man sila, halos sigurado sila na hindi maglalakas loob si Richard na patayin sila. Gayunpaman, ang kaliwa. Kahit na nagpa siya si Richard na patayin sila. Patawarin mo kami. Alam naming nagkamali kami. Mangyaring hanapin ang kabaitan sa iyong puso upang palayain kami, sabi ng isang lalaki. Lahat sila ay labis na natakot, at isa sa kanila ang nanguna sa pagluhod ng may katok. Ang iba naman ay nagmamadaling sumunod at humingi ng awa. Ngumisi si Richard ngunit hindi sumagot. Ang pagpatay ay labag sa batas, kung tutusin, kaya hindi niya posibleng patayin silang lahat sa likuran, na naging mas hindi matalino para sa kanya na patayin sila, dahil ang pagpatay sa kanyang harapan ay mag-iiwan lamang ng kanyang pakiramdam na trauma. Ang tanging dahilan niya ay para matakot sila. Kabanata 122 nang makitang hindi natinag si Richard, nagsimulang maging desperado ang apat na lalaki. Napatingin sila kay Iris sa likod nila, at bigla silang may naisip na ihagis ang sarili kay Iris. Nagulat si Richard sa mga kinikilos nila. Nag-aalala siyang sasaktan siya ng mga ito, kaya dali-dali siyang tumayo para hawakan si Iris at mas malamig pang tinitigan ang apat. Pakiusap, iligtas mo kami. Kami ay nasa mali kapag ginawa namin ang mga pagkilos na iyon. Ikinalulungkot namin. Oo. Mangyaring ipakita sa amin ang kaunting awa at hayaan kaming mabuhay. Agad namang yumuko ang mga lalaki kay Iris at humingi ng awa. Being the woman that she was, medyo nakaramdam pa rin si Iris ng compassion kahit alam niya na sila ang mga kontrabida. Kalimutan mo na, Richard. Lahat ay nagkakamali, at mahalagang maging mapagpatawad kapag kailangan ng sitwasyon. Let them off just this once, payo ni Iris sa kanya. Pero Iris, tutol ni Richard, hindi mo sila basta-basta mapapaalis. Ang mga taong tulad nila ay mga hamak ng lipunan. Kung hahayaan mo sila sa pagkakataong ito, walang garantiya na hindi na sila gagawa ng mas karumal-dumal na bagay sa hinaharap. Kung mangyayari iyon, hindi ba't indirectly nagiging kasabwat din tayo? Mariing sabi ni Richard. Hindi niya gustong patayin ang mga ito, ngunit ayaw niyang pumikit sa mga karumal-dumal na gawain at maging walang kamalay-malay na kasabwat sa kanilang mga maling gawain.
Bilang isang resulta, inilagay niya ang kanyang sarili sa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar dahil hindi siya sigurado kung paano pinakamahusay na haharapin sila. Siyempre, isinasaalang-alang niya dati ang ideya na ibigay ang mga ito sa pulisya, ngunit hindi sila nagdulot ng anumang malaking pinsala sa kanya at kay Iris, kaya ang karamihan ay ang mga pulis. Ang maaaring gawin ay pigilan sila ng 2 linggo hanggang 1 buwan. Walang punto sa lahat. Nang marinig ng 4 na lalaki ang pag-uusap nina Iris at Richard, tuwang-tuwa sila nang marinig na may puwang pa rin ang para mapagmanyobra nila. Pakiusap, iligtas mo kami. Nangangako kaming magbabalik ng bagong dahon. Mangyaring bigyan mo kami ng pagkakataong magbago. Sige, hahawakan ko kayo nito. Kung malalaman ko na gumagawa ka ng kaparehong masasamang gawain sa hinaharap, hindi na kita pakakawalan sa pangalawang pagkakataon. Malamig na sabi ni Iris. Hindi siya nambobola dahil ang kapangyarihan at impluwensya ng mga yang ay umabot sa malayo at malawak sa Springfield City. Hanggat sinuman sa mga lalaki ang nang-ahas na gumawa ng mga maling gawain, ang mga kabataan ay maaaring durugan sila halos kasing dali ng pagdurog ng langgam. Hindi kami. Hindi tayo gagawin. Paniniguro sa kanya ng 4 na lalaki. Ang swerte nyo naman, this time. I'll let you off the hook, sa ngayon. Kung mangyari ulit ito, I swear I'll make all now get out. Malamig na senggal ni Richard. Dahil sa sinseridad nilang aminin ang kanilang pagkakamali, sa wakas ay nagpasya siyang bigyan sila ng isa pang pagkakataon. Oo, naiintindihan namin. Nadama ng 4 na lalaki na sila ay pinatawad mula sa hatol na kamatayan. Hindi napigilan ni Richard na mapabuntong hininga habang pinagmamasdan silang mawala sa paningin. Ang mga taong tulad nila ay may pabago-bagong mga karakter, at sinabi sa kanya ng kanyang intuition na maaaring hindi madaling magbukas ng bagong dahon ng 4 na lalaki. Gayunpaman, hindi na siya gaanong nag-alala dahil binalaan sila ni Iris na susundan sila ng mga kabataan kung hindi ayusin ng kabilang partido ang kanilang mga paraan. Kamusta ang sugat mo sa paa, Iris? Masama ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Lumingon sa kanya si Richard at nag-aalalang nagtanong. Akala ko ba may medical skills ka? Bakit mo ako gustong ipadala sa ospital? Kakaibang tanong ni Iris na halatang naalala ni Richard ang pagyayabang sa kanyang mga kakayahan sa harapan niya noong nakaraang araw. Ay oo, nakalimutan ko kung hindi mo ako pinaalalahanan. Napa-facepalm si Richard at nag-react na parang naguguluhan sa panaginip. Kabanata 123 gulong-gulo ang isip ni Richard kanina, dahil sa sobrang pag-aalala niya sa pinsala ni Iris ay nakalimutan niya ang kanyang mga kasanayang medikal. Nakaramdam siya ng kaunting awkward pagkatapos ng maikling episode na iyon. Laminggalinga si Richard at nakita ang medyo malinis na malaking bato sa di kalayuan. Tinulungan niya si Iris at sinenyasan si Iris na maupo sa bato. Tanggalin mo yang sapatos mo, Iris. I'll check your foot for you, nakangiting sabi ni Richard. Tumango si Iris. Hinubad niya ang kanyang maliit na leather na bota para makita ang isang matingkad na paa na nakabalot sa kulay na medyas na laman. Napakaganda nito. Bumilis ang tibok ng puso ni Richard at nagdilat ang kanyang mga pupil. Ang magagandang paa ni Iris ay balingkinitan at maliit, at halos hindi magkasya ang mga ito sa kanyang palad. Ang kanyang 5 daliri ay mapaglarong nakakaakit sa kanyang medyas, at ito ay walang alinlangan na isang napakagandang tanawin. Hindi maiwasan ni Richard na makaramdam ng nag-aapoy na damdamin sa kanyang puso. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagnanasa na hawakan kaagad ang payat at magandang jade na paa sa kanyang kamay at paglaruan ito. Di ba sabi mo titingnan mo ang sugat ko? Bakit ka nag-spacing out? Mukhang naguguluhan si Iris. Oh, tama. Oo, tutulungan kitang suriin kaagad ang pinsala. Nabalik sa katinuan si Richard at may ngiti sa mukha. Nakaramdam siya ng kaunting guilty bilang assault, at sa kabila ng paghawak ng may pag-iingat sa magandang medyas na tatakpan ng paa ni Iris, nakaramdam siya ng sobrang kaba na hindi maiwasang manginig ng bahagya ang kanyang mga palad.
Noong una ay hindi masyadong nag-isip si Iris, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang may malinang makita ang kakaibang kilos ni Richard. Ang ilang bahagi ng katawan ng isang babae ay bawal, at ang mga paa ay isa sa mga ito. Itinuturing na isa sa mga mas matalik na bahagi ng isang babae na hindi dapat hawakan ng sinuman sa kabaligtaran ng kasarian maliban, marahil, ang kanilang mga kamag-anak. Ang pagpayag sa isang tao na hawakan ang kanilang mga paa ay tanda ng pagiging malapit at pagtanggap, at nadama niya na ito ay masyadong intimate na aksyon nang ilagay ni Richard ang kanyang mga kamay sa kanyang paa. Kalimutan mo na iyon, Richard. Dapat dalhin mo na lang ako sa ospital. Agad na lumitaw ang pulang pamumula sa magandang mukha ni Iris at dali-dali niyang sinubukan bawiin ang kanyang paa. Nako, ang kanyang mga aksyon ay naging sanhi ng paglala ng pinsala at ang sakit ay nagpasimangot sa kanya, kaya nagpapaalala sa kanya na hindi siya dapat gumalaw sa isang kapritsyo. Hindi mangyayari yan. Nasa bundok tayo, Iris. Malayo ito mula sa isang ospital, at hindi ka makalakad dahil sa pinsalang iyon sa iyong paa. Paano mo inaasahan na pupunta ka sa ospital? Agad na sabi ni Richard. Alam na ang mga paa ng babae ay hindi dapat hawakan ng walang habas, hinding-hindi siya susuko sa pagkakataong iyon ng ganoon kadali pagkatapos na makakuha ng isang bihirang pagkakataon. Pero, labis na nag-aalangan si Iris. Alam niya na may katuturan ng mga sinabi ni Richard, at ang sitwasyon niya ngayon ay naging mahirap para sa kanya na pumunta sa isang ospital maliban kung si Richard ay gumawa ng isang aksyon na tiyak na magreresulta sa pagtaas ng kontak sa katawan. Okay, but you can't touch me where else when you're treating me. Namumula ang pagsang-ayon ni Iris habang sinusubukang babalaan si Richard. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawin. Nahihiyang ngumiti si Richard, saka kinalma ang sarili at sinimulang suriing mabuti ang kanyang inch. Habang pinagmamasdan ni Richard ang kanyang balingkinitan at magandang paa na may paulit-ulit na paggalaw ng pagmamasahe, isang malabo ang mga ito. Maya-maya, hindi na nakayanan ni Iris ang nararamdaman at binasag ang katahimikan ng namumula ang mukha. Whole foot, Richard. Seryoso ba? Ang swerte mo, dislocated joint lang. Ang simpleng repositioning ng apektadong joint lang ang kailangan para magamot ito, sabi ni Richard. Habang nagbabantay si Iris, sinamantala ni Richard ang pagkakataon. Sa isang pag-click, matagumpay na naiayos muli ang na-dislocate na joint pabalik sa orihinal nitong lugar. OWWWWWW. Napaiyak si Iris at namutla kaagad ang maganda niyang mukha. Sa loob ng ilang segundo, lahat ng ika at kakulangan sa ginhawa ay mabilis na nawala. Kabanata 124, kamusta na ang pakiramdam mo ngayon, Iris? Masakit ba? Nag-aalalang tanong ni Richard. Ginalaw ni Iris ang kanyang bukong-bukong at talagang nagulat siya. Hindi ito kasing dami ng kanina. Natutuwa akong marinig iyan. Ang joint ay muling naayos at ikaw ay ganap na mababawi sa ilang araw na pahinga, sabi ni Richard. Ilang araw. So, sinasabi mo na hindi pa ganap na gumagaling ang paa ko. Nagulat si Iris nang sinuot niya ang kanyang sapatos. Galing na, pero hindi mo dapat masyadong eye pressure sa ngayon. Pinakamainam kung maiiwasan mo ang paggawa ng anumang mga paggalaw na makakapinsala dito sa pangalawang pagkakataon. Inirerekomenda kong huwag maglakad ng hindi bababa sa 24 na oras. Simpleng paliwanag ni Richard. Ano? Kung gayon paano ako bababa sa bundok na ito? Natigilan si Iris. Ang pananatili sa bundok sa loob ng 24 na oras ay napaka hindi makatotohanan at ganap na wala sa tanong. Madali. Ihahatid kita pababa ng bundok. Isang mahina ngunit maririnig na buntong hininga ang pinakawalan ni Richard, ngunit sa kaibuturan niya, natuwa siya at lihim pa siyang nagpasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa kanya ng magandang pagkakataon. Pero, namula ang magandang mukha ni Iris. Palagi niyang pinananatili ang kanyang sarili na dalisay at malinis, iniiwasan ang anumang uri ng matalik na pakikipag-ugnayan sa kabaligtaran na gender. Dahil dito, medyo nahirapan siyang tanggapin na kailangang buhatin siya ni Richard sa Mountain. Sige, fair na.
Bago pa makapagsalita si Iris, nag-ipon ng lakas ng loob si Richard at desididong humakbang paarap kay Iris sa kanyang likuran. Hoy! Anong ginagawa mo? Bulalas ni Iris. Ang kanyang magandang mukha ay namula sa kahihiyan, at ang nangingibabaw na inisyatibo ni Richard ay kinain na lamang ng maliit na pag-asa na siya ay nahihirapan. Dahil umabot na sa ganoong punto ang mga bagay, wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang pagkakaroon ng pakikipag-ugnayan ng napakalapit kay Richard. Mabuti. You got lucky this time. Namula ang mukha at tenga ni Iris. Inabot niya upang kurutin ang malambot na laman sa baywang ni Richard bilang isang magaan na protesta upang mailabas ang kanyang pagkamahiyain at kawalang kasiyahan. Napasinghap ng mariin si Richard, ngunit napuno ng saya ang kanyang puso at napagtagumpayan ang sakit na may kaligayahan. Pagkatapos noon, binuhat ni Richard si Iris pabalik sa hagdang bato at naglakad patungo sa tuktok ng bundok. Kung mapapatigil lang ni Richard ang sandaling iyon, mas magiging masaya siya kaysa kung bibigyan siya ng pagkakataong maging Diyos sa loob ng isang araw. Di ba sabi mo ihahatid mo ako pababa ng bundok, Richard? Bakit ka pa aakyat? Curious na tanong ni Iris. Maaga pa naman, kaya baka pumunta tayo sa tuktok ng bundok para tingnan ang mga tanawin. We can still make it in time to see it bago bumaba, nakangiting sagot ni Richard. Alam niyang gustong makita ni Iris ang tanawin kung saan naging isa ang ambon at ulap sa tuktok ng bundok, kaya natural na hindi niya ito mapapabalik na nabigo. Okay, pagsuko ni Iris sa loob ng ilang segundo pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan. Dahil dinadala siya ni Richard sa kanyang likod sa lahat ng oras, walang pagkakaiba kung siya ay bumaba sa mo. Ang distansya upang maabot ang tuktok mula sa dulo ng mga hakbang na bato ay halos isang kapat ng bundok niya. Ang lupain sa itaas ay mas matarik, at ang bako-bakong daanan ay napakahirap maglakad kaya't walang mga hagdan ng bato ang maaaring itayo sa. Bilang karagdagan, o mga turista na ito ay ipinagbabawal na umakyat ng walang escort ng mga profesional na mountaineers at mga gabay. Iyan ang nagpapaliwanag kung bakit walang ibang turista sa landas na ito. Ang tuktok ng bundok ay bukas lamang sa publiko sa katapusan ng taon. Nang makita ang babala, sina Richard at Iris ay biglang nagkaroon ng kapansin-pansing asul na babala na itinayo doon bilang pangwakas. Napagtanto ng paalala na sila ay napakasama ng kaalaman. Kalimutan mo na, Richard. Ang bundok ay hindi bukas sa publiko, kaya sa palagay ko ay dapat tayong bumalik. Medyo dismayadong sabi ni Iris. Pero, nag-alinlangan din si Richard dahil alam niya kung gaano kadelikado kung walang hagdanan kung saan siya makakaakyat. Kabanata 125 Ayaw ni Richard na malagay sa panganib si Iris. Ngunit hindi niya kayang makitang nadidismaya rin si Iris. Huwag mo na lang pansinin. Hindi tayo dapat sumuko sa kalahati ngayong nandito na tayo. Halika, dadalhin kita sa tuktok ng bundok at ipapakita sa iyo ang tanawin ngayon. Kinagat ni Richard ang kanyang mga ngipin at nagdesisyon kaagad. Ang kanyang antas ng pagpipino ng enerhiya ay umabot sa kalagitnaan ng yugto, na ginagawang mas malakas ang kanyang lakas at liksi kaysa sa mga ordinaryong tao. Higit pa rito, ang Mistletoe Mountain ay hindi isang mapanganib na tuktok na may mga bangin, at hindi siya haharap sa anumang mga isyu hanggat siya ay nag-iingat. Sigurado ka ba? Nag-aalala pa rin si Iris. Wala kang dapat ipag-alala sa tabi ko. Ipinapangako kung iingatan kita. Mariing sabi ni Richard. Ang kanyang malambing na boses ay nagbigay kay Iris ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng seguridad. Sige. Naniniwala ako sa iyo, hindi mapakali na tumango si Iris. Ibinaba ni Richard si Iris at binuhat si Iris sa isang bridal carry. Sa ganoong paraan, ang kanilang center of gravity ay nakatagilid pasulong hanggat maaari. Sa gayon ay tinutulungan sila sa mga tuntunin ng hiking at mga hakbang sa kaligtasan para sa huling bahagi ng pag-akyat. Gayunpaman, ang landas sa unahan ay lubak-lubak at mahirap dahil sa kakulangan ng hagdan, kaya mas nakakapagod itong pisikal kaysa dati. Para sa mga kadahilanang iyon, ang pag-akyat para sa quarter na iyon ng bundok ay higit na nakakapagod kaysa sa nakaraang 3 quarter na pinagsama.
Sa kabutihang palad, si Richard ay may tuloy-tuloy na daloy ng espiritual na enerhiya na higit sa sapat upang suportahan ang lahat ng pisikal na lakas na kanyang ginugol. Sa kanyang mga pagsisikap, matagumpay niyang buhatin si Iris hanggang sa tuktok. Sa tuktok ay isang bukas na espasyo halos 5 o 6 na football field na napakalaki. Ang mga halaman ay malago, ang hangin ay partikular na sariwa, at ang tanawin ay napakaganda kaysa dati. Richard, tingnan mo. Umiiral nga ang kakaibang tanawin ng mga ulap at ambon na konektado. Tinuro ni Iris sa unahan at excited na sabi. Nagulat si Richard nang tumingin siya sa direksyon na tinuro ni Iris. Ang nakita niya sa himpapawid at ang tuktok ay mga ulap at ambon na nag-uugnay upang bumuo ng isang dagat na puti. Sa pamamagitan ng pagtayo sa tuktok ng bundok at pagtingin sa ibaba mula sa itaas, magagawa ng isa. 2 halves. Makita ang mga puting ulap na nagsanib-sanib sa kumukulong ambon, na nagmistulang umaalon na talon na humantong sa walang katapusang dagat. Hindi maiwasan ng isa na mamangha sa tanawin, dahil parang nasa lupain ng mga Diyos. Nakakamanghalang ang tanawin. Tiyak na naaayon sa reputasyon nito ang Mist Cloud Mountain. Sabi ni Richard na may time na paghanga. Oo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kahangahangang tanawin, para akong nasa loob ng parang panaginip. Sulit naman ang pag-akyat na ito. Masayang ngumiti si Iris at walang kapantay ang pakiramdam niya. Nakakahiya, umiling si Richard at tila nang hihinayang. Nararamdaman niya na ang espiritual na enerhiya doon ay napakadalisay at mayaman, maraming beses na higit pa kaysa sa bundok sa likod ng villa. Sa kasamaang palad, ang kanyang antas ng practitioner ay masyadong mababa upang makuha at gamitin ang gayong dalisay na espiritual na kayang gamitin ang Energy Convergence Circle upang pinuhin ang kanyang enerhiya doon, ang kanyang kakayahan ay halos tiyak na uunlad ng mabilis. Gayunpaman, hindi siya dapat panghinaan ng loob. Kapag ang kanyang refinement foundation ay bumuti sa hinaharap. Anong kahihiyan? Lumingon si Iris at nagtatakang tanong. Wala naman talaga, casual na sabi ni Richard, iniisip ko kung gaano kaganda ang pagmasdan ng pagsikat ng araw dito, kaya nakakahiya na nagcam kami. Ayos lang. Nakikita pa rin natin ang paglubog ng araw kahit hindi natin maabyutan ang pagsikat ng araw. Pasado 4:00 na sa sabay ngiti. Oo, sabay tayong manood ng paglubog ng araw. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Richard. Wala nang mas kahanga-hanga kaysa samahan si Iris upang tamasahin ng mga araw ang pinakamagandang bagay na maaari niyang hilingin. Kabanata 126. Naglakad-lakad si Richard sa tuktok ng bundok kasama si Iris sa kanyang likod at nakahanap ng medyo malinis na espasyo kung saan sila makakaupo. Hindi nagtagal, ang sinag ng araw ay tumagos sa makapal na tugatog ng ambon at ulap nang magsimula itong bumaba sa kanluran. Nanatili ang mga ulap at ambon kahit na ang maliwanag na gininto ang sinag ng papalubog na araw ay sumisilip. Ang pagmuni-muni, refraction, at pagpapakalat ng liwanag ay ginawa para sa isang makulay na pagpapakita ng iridescence, na nagdulot ng isang pakiramdam ng pagkamangha at pagkamangha na maaaring makaakit sa sinumang may magandang kapalaran na tumitingin dito. Nang tuluyang mawala ang araw sa abot tanaw, nagising silang dalawa sa kanilang pagkamangha. Gabi na, Richard. Uwi na tayo, nakangiting sabi ni Iris. Bagamat may mga hindi kasiya siyang bagay na nangyari ng mas maaga sa araw na iyon, ang kumpanya ni Richard ay nagpasaya sa akin at nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kasiyahan. Tumango si Richard, binuhat si Iris sa kanyang likuran, at nagsimulang bumaba. Ang pagbaba ay mas madali kaysa sa pag-akyat, at ang bilis ni Richard ay parang lumilipad. Binuhat niya si Iris sa paanan ng bundok at palabas ng magandang lugar. Karamihan sa mga turista ay umalis na noon, at ilang nag-iisang figure ang naglalakad patungo sa labas. Si JS ang streamer at ang kanyang kasintahan ay kasama sa mga tao doon. Hindi nagtagal ay nakita nilang dalawa sina Richard at Iris na naglalakad ng medyo malayo. Babe, tingnan mo. Sila na. Malungkot na tinuro ni Jess ang direksyon ni Richard at Iris. Hindi ko akalaing magkikita kami ng ganoon kaga. Sa palagay ko ito ay isang maliit na mundo sa labas.
Namumula ang mga mata ng nobyo sa inggit, at halos mag-flirt ang selos nito nang makita niyang nakapigibak si Iris sa likod ni Richard. Kasalanan niya ang lahat kung bakit nakatanggap ako ng mas kaunting mga regalo at reward kaysa karaniwan sa livestream ngayong hapon. Sinira niya ito para sa akin. Galit na sabi ni Jess. Babe, hindi mo ba sinabi kanina na bugbugin mo siya kapag nasagasaan na naman tayo? Ngayon na ang pagkakataon mo. Tama ka. Bibigyan ko siya ng magandang sampal sa ngalan mo. Aniya, na may malungkot na ekspresyon habang humahakbang patungo sa direksyon ni Richard. Tuwang-tuwa, agad na itinutok ni Jess ang kanyang cellphone camera sa direksyon ni Richard bilang pag-asam na makagawa ng live stream ng kamanghamanghang kapangyarihan ng kanyang kasintahan. Maaaring makatanggap siya ng higit pang mga tip at regalo mula sa mga tagahanga sa ganoong paraan. Alam ng karamihan sa mga tagahanga sa live stream kung ano ang nangyari noong tanghali, at nagalit sila kay Richard dahil sinira niya ang lahat at pinipigilan silang makuha ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng magandang babae. Lahat sila ay nagbubo at nanunuya sa comment area, ngunit hanggat ang kasamang lalaki ni Jess ay maaaring magaspang kay Richard at mailabas ang kanilang mga pagkabigo para sa kanila, madali siyang makakakuha ng isang buong load ng mga tip, reward, at mga regalo. Napangiti si Jess matapos matanggap ang lahat ng mga pangakong iyon mula sa kanyang mga tagahanga. Parang nakikita na niya ang nobyo na tinatapakan si Richard sa ilalim ng kanyang mga paa, na sinundan ng dulo. Sa labas ng lugar, mahigit 100 magkatulad na kulay na Volkswagens ang pumaroda sa isang maayos na hanay at hinarangan ang pasukan. Humigit kumulang 30 hanggang 40 malalakas na binata na nakasuot ng itim ang samandal sa gilid ng kotse. Lahat sila ay tila hindi kanais-nais na mga karakter na may nakakatakot na A. Pinamunuan sila ng isang 34 o 35 taong gulang na lalaki na abala sa paninigarilyo. Mayroon siyang matitigas na kalamnan sa buong katawan niya, at panakanak ang kumikinang ang kanyang mga mata. Maaaring sabihin ng isa sa isang gla. Sa tabi niya ay nakatayo ang 4 na kaawa-awang binata na may mga benda sa buong katawan, at sila ay walang iba kundi ang 4 na lalaki na nakilala ni Richard. Nakakatakot ang paraan ng pagpila nilang lahat kaya nanatiling tahimik ang mga dumadaan sa kanilang paligid at iniiwasan sila hanggat maaari nang umalis sa lugar. Walang nang ahas na lumapit sa kanila dahil sa takot na piagkataon sila. Kabanata 127 sa puntong iyon, lumabas si Richard sa magandang lugar kasama si Iris sa kanyang likuran. Pareho silang masayang nag-uusap at nagtatawanan nang makasalubong nila ang 30 o 40 na binata. Agresibong pagharang sa pasukan. Boss! Ito ang batang nanakit sa atin. Kailangan mong makakuha ng kabayaran sa kanya para sa amin. Nang makita nila si Richard na papalapit ay agad na lumitaw ang isa sa mga lalaki na masigla habang nakatutok ang kamay sa direksyon ni Richard na may galit sa mukha. Kunin mo siya. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Malamig na bamantong hininga ang kanilang pinuno at itinapon ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay. Sa ilalim ng kanyang utos, lahat ng mga kabataang lalaki ay nag-awit ng kanilang mga sandata na may kasamang mga machete at baton habang nagdudugtong kay Richard at Iris. Nakatayo ng bahagya sa likuran ang nobyo ni Jess, na malapit ng magmadali at turuan si Richard ng leksyon, na bigla nang makita ang mga lalaking nakaitim na nakasuot na nakapalibot kay Richard. Natulala siya sa eksena, at agad niyang itinigil ang kanyang ginagawa bago umatras ng di kalayuan sa takot na makaladkad sa nalalapit na kaguluhan. Babe, anong nangyayari? Anong nangyayari? Tumakbo si Jess na may halong pagtataka. Binabugbog ako. Tiyak na gumawa ng kalokohan ang lalaking iyon at nasakta ng isang mahalagang tao. Kaya ngayon tinambangan siya. Tuwang-tuwa na sabi ng kapareha ni Jess na lalaki at nakuha niya ang isang magaspang na diwa ng sitwasyon. Nakita ko. Aba, asar niya ako, kaya maganda na may ibang nagtuturo sa kanya ng leksyon para sa amin. Mula sa isipan nito, maging ang Diyos ay nasa panig natin. Tuwang-tuwa si Jess. Oo. Patay na karne ng lalaking iyon pagkatapos na mapalibutan ng buong grupo ng mga tao. Ngumisi ang kasama ni Jess.
Ang mga taong nakapaligid kay Richard ay napakalakas at may mga armas pa sa kanilang mga kamay. Madali niyang naisip ang matinding paghihirap ng sinapit ni Richard. Fair na. Pumunta ka. Babe. Panoorin natin ito mula sa isang ligtas na distansya. Excited si Jess at hinayla niya ang braso ng nobyo habang nagtago ang dalawa sa di kalayuan. Pagkatapos ay itinutok niya ang kamera ng kanyang telepono sa direksyon ni Richard at inihanda ang sarili para masiyahan sa live stream ng brutal na pambubugbog ni Richard sa kanyang mga tagahanga. Hindi magtatagal bago siya nakatanggap ng tuloy-tuloy na daloy ng mga gantimpala at regalo. Sa dulo ni Richard, sa wakas ay nakita nila ni Iris na nakatayo ang apat na lalaking nakasalubong nila kanina. Sa tabi ng pinuno. Kayo na naman. Kayo ay isang masasamang grupo. Bumaba ang ekspresyon ng mukha ni Richard, at hindi nagtagal ay napagtanto niyang tinipon ng mga way ang kanilang mga kasama upang maghayganti sa kanya. Oo. Tayo na. Hindi mo naman siguro inaasahan na babalik tayo no? Ngumuso ang lalaking may hikaw na may maangas na ekspresyon sa mukha. Ano ang sinusubukan ninyong gawin dito? Noong nakasalubong niyong apat si Richard sa bundok kanina, hinayaan ka niya sa kondisyon na aayusin mo ang iyong mga lakad. Nangako ka pa sa amin na babalikan mo ang iyong salita ngayon. Malamig na saway ni Iris. Huwag mo kaming kausapin tungkol sa nangyari sa bundok, the asterisk tick. Tinalo ng kaibigan mo dito ang she asterisk T sa aming apat na miyembro. Kaibigan ka niya, kaya kasalanan mo rin ito. Hindi natin mabubuhay ang sarili natin kung hindi natin ipaghihiganti ang nangyari ngayon. Ang talino ng mga lalaki. Kasuklam-suklam. Tunay na kayong mga tao ang pinakamababa, pinakakawalang galang na basura ng lipunan. Halos sumabog si Iris. Hindi kailanman intensyon ni Richard na iligtas ang apat na lalaki, ngunit si Iris ang nagkusang mamagitan para sa kanila. Halos hindi niya akalain na magiging walang utang na loob ang mga ito anupat hindi nila pansinin ang kanyang mabait na kilos at mabilis na magalit. Sa ilang sandali, hindi maiwasan ni Iris na makaramdam ng panghihinayang. Kung alam niya na gagawin iyon mangyari, mas mabuting pakinggan niya ang mga salita ni Richard at bigyan siya ng kalayaan upang mawalan ng kakayahan ang mga thug na iyon. Kabanata 128 nakalulungkot na huli na niya itong napagtanto. Lumapit ang pinuno at diretsyong tumingin kay Richard. Saan ka galing bata? Mayroon kang ilang mga bola ng bakal para sa pananakit sa aking mga tauhan sa aking kerahan. Ibinaba ni Richard si Iris mula sa kanyang likuran at tumingin ng diretsyo sa lalaki na may maluwag at walang takot na tingin. Sino ka? Ignorante tanga. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung sino siya. Siya si Felix Richard Pard Monita, ang boss namin na namumuno sa lugar surrounding Mist Cloud Mountain. Pagmamalaki ng lalaking may hikaw. Noon, naalerto na ng kaguluhan ang mga dumadaan sa paligid. Ang ilan sa mga mas mahiyain at natatakot ay umalis na nagmamadali, habang ang mas matapang na pulutong ay nanatili at pinapanood ang sitwasyon mula sa malayo. Nang marinig nilang ibinalita ng lalaking may hikaw ang pangalan ng kanilang pinuno, nagulat ang bawat nanunood at agad na naganap ang gulo. Yan ang lalaking tinatawag nilang Richard Pard. May alingaw na si Richard Pard, armado ng isang machete lamang, ay nahak ang 18 tao mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Sinasabi nila na hinabol pa niya ang kanyang mga kalaban sa 3 street raids. Gumawa siya ng isang pangalan para sa kanyang sarili mula sa isang labanan na iyon at unti-unting nagsimulang kontrolin ang underground society sa lugar malapit sa Mist Cloud Mountain. Ang kanyang pangangibabaw ay kaya't tinawag siya ng lahat na Richard Pard bilang tanda ng paggalang. Dapat bantayan ng batang iyon ang kanyang hakbang. Sa lahat ng taong maasar niya, si Richard Pard lang ang kailangan niyang guluhin. Ngayon tapos na siya. Marami sa mga nanunood ang nakarinig ng katanyagan ni Richard Pard at humanga sa kanya. Gayunpaman, nakikiramay din sila ng gusto kay Richard. Maaaring hindi ituring si Richard Pard na isang mayaman at makapangyarihang tao sa napakalaking lugar gaya ng Springfield City, ngunit walang alinlangan na siya ang pinakamataas na mandaragit sa paligid ng Mist Cloud Mountain.
Mayroon pang ang ilang mga rich at makapangyarihang elite pati na rin ang mga maimpluwensyang opisyal ng gobyerno na nagpaliban sa kanyang reputasyon. Nadurog ang puso ni Richard nang marinig ang usapan ng lahat at sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kalakas si Richard Pard. Maging ang kanyang ekspresyon ay naging solemn na. Richard Pard, ay, ito, anong gusto mo? Ayon sa mga patakaran dito, isa sa alang-alang ko lang na palayain ka kung putulin mo ang isa sa iyong mga braso. Malamig na sabi ni Richard Pard. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Richard at walang pag-aalinlangan na sinabi niya, not a chance. Maliit na bagay na walang utang na loob. Dahil mapilit kang magdadala ng problema sa iyong sarili, malugod kong pagbibigyan ang iyong hiling. Malamig na umungol si Richard Pard. Itinaas niya ang kanyang kamay at handang magsenyas ng utos na umatake. Teka! Ang mga pinsalang idinulot ni Richard sa kanila ay walang iba kundi isang katanungan ng mga gastusin sa pagpapagamot. Handa kaming bayaran ng buo ang mga gastos, gaano man kalaki ang natamo, kaya pangalanan lang ang iyong presyo. Walang pakialam na sabi ni Iris. Ang isang bagay na sobra sa kanya ay pera. Walang problema na naging problema para sa kanya kung ito ay malulutas. Oh, interesting yan. Nagtaas ng kilay si Richard Pard, tiningnan si Iris mula ulo hanggang paa, at nabighani sa walang katulad na kagandahan ni Iris. Hindi ako yung tipo ng tao na kayang tumapak ng magandang bulaklak. Dahil ang alok na iyon ay ginawa ng isang kasing ganda mo, bibigyan kita ng pagkakataong magbayad ng 700,000 para sa mga gastusin sa pagpapagamot. Kung maaari mong i-fork out ang halagang iyon, ipinapangako ko na hahayaan kitang makaalis ng ligtas. Ano? 700,000? Bakit hindi mo nalang ninakawan ng isang bangko o kung anuman? Galit na galit si Richard, habang sile. Sige. 700,000 na lang. Hindi yun magiging problema. Mas kalmado ang reaksyon ni Iris. Kahit na nakita na ni Iris ang kakayahan ni Richard sa pakikipaglaban kanina, 4 lang ang kalaban noon. Ang bilang ng mga kalaban ay tumaas ng higit sa 10 beses. Ang masama pa nito, ang naghahanap, may hawak na mga armas tulad ng mga machete at batuta. Kahit gaano kalakas ang kanyang mga kakayahan, hindi niya ginasto ang kanyang pagkakataong talunin ang mga taong iyon ng mag-isa. Kabanata 129 ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala kung si Richard ay dumanas ng ilang mapangwasak na suntok. Bukod dito, ang 700,000 dolyar ay walang halaga sa kanya, at nadama niya na sulit ito sa pangangalakal. They exchanged that sum for her and Richard's safety. Seryoso ka? Laking gulat ni Richard Pard na halos malaglag ang kanyang panga sa lupa. Hindi niya pinangarap na pumayag si Iris sa kanyang mga kondisyon. Ang 700,000 ay hindi maliit na halaga, at siya ay nabalisa dahil ito ay halos buong taon niyang kita. Kung handa si Iris na bayaran ng 700,000 dolyar para sa kanilang mga gastusin sa pagpapagamot, anumang masamang dugo sa pagitan ng dalawang panig ay mapapawi. Ito ay isang solusyon na maaaring makinabang sa magkabilang panig. Huwag kang makinig sa kalokohan niya, Richard Pard. Pumunta siya rito kasama ang batang iyon sakay ng isang sira-sirang motorsiklo kaninang umaga. Sa palagay ko ay hindi nila kayang maglabas ng 700 dolyar, lalo pa ang 700,000. Ngumisi ang lalaking may hikaw. F***CK. Sinusubukan mo bang hilahin ang paa ko? Galit na galit si Richard Pard. Hindi ako. Nagsasabi ako ng totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari akong sumulat sa iyo ng isang tseke ngayon. Nanatiling tahimik si Iris at kinuha ang checkbook mula sa kanyang bag. Walang silbi ang mga tseke. Paano ko malalaman kung nagsulat ka ng masamang tseke? Tumatanggap lang ako ng pera. Malamig na sabi ni Richard Pard. Ang mga tseke at bank transfer ay nag-iwan ng opisyal na daanan ng pera, at kung tumawag si Iris sa pulisya pagkatapos ng insidente, malamang nakasuhan siya ng extortion. Kaya ang pera ang pinakaligtas na paraan ng pagtanggap ng pera. Wala akong ganang pera, pero may iba pang paraan kung pipilitin mong magkaroon ng pera. Hayaan mo ang kaibigan ko para makuha niya ang pera.
Mananatili ako dito bilang hostage mo. Kapag may pera na siya, lalapit siya at ipagpalit sa akin, matipid na sabi ni Iris. Nag-isip si Richard Pard saglit at naramdaman niyang isa itong solusyon. Napakaganda ni Iris na magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya nasway sa kanyang hitsura. Gayunpaman, may mga tuntunin sa kanilang mundo. At ang pangunahing layunin niya ay makuha ang hustisya mula kay Richard nang hindi sinasangkot si Iris sa anumang paraan. Sabi nga, magandang balita ang pagpayag ni Iris na manatili bilang isang hostage. Nangako siyang hindi niya hahawakan kahit isang hibla ng buhok ni Iris kung may hahatid ni Richard ang pera, ngunit kapag nabigo iyon, magiging masaya siyang haharapin. Iris gayunpaman gusto niya. Nanindigan siya na walang mawawala sa alinmang resulta. Okay, pumayag ako, pero makikipag-unahan ako sa inyong dalawa. Hindi ko pipigilan ang sarili ko kung maglalakas loob kang tawagin ako ng mga play trick. Malamig na babala ni Richard Pard. Hindi. Tumanggi si Richard. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita hahayaang maging hostage, Iris. Bagamat ang kanyang practitioner level ay umabot na sa kalagitnaan ng yugto ng energy refinement, napakaraming mga kaaway sa harap niya na may kakayahan at makapangyarihan. Ang pinunong Richard Pard, sa partikular, ay isang mabigat na manlalaban na ang lakas. Malayong nalampasan ang sinumang nakilala ni Richard noon. Sigurado si Richard sa katotohanan iyon matapos maramdaman ang ningning sa mga mata ni Richard Pard. Kasama si Richard Pard at ang kawan ng napakahusay na mga thug, medyo nawalan si Richard dahil isa ito laban sa marami at ang kanyang lakas maaaring hindi. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kawalan ng kumpiyansa, hinding-hindi niya iiwan si Iris na mag-isa sa gayong mapanganib na mga tao. Pwede mo bang gamitin ang utak mo kahit minsan lang, Richard? Gulat na tinitigan ni Iris si Richard at bumulong, ito ay isang stopgap measure. Maaaring hindi mo pa ito alam, ngunit ang mga kabataan ay nag-ayos ng ilang malalakas na manlalaban upang Kabanata 130, kung aalis ka sa lugar na ito at makipag-ugnayan sa kanila sa lalong madaling panahon, ipinapangako kong magiging maayos ako sa oras na dumating sila at haharapin ang mga thug na iyon. Mula nang kinidnap si Iris ni the gangsters last time, Lolo dispatched the additional staff to protect her safety from the shadows. Gayunpaman, hindi siya mahilig na may nakikialam sa kanyang pribadong buhay, kaya sinabi niya sa mga taong iyon na lumayo sa kanya, sumunod sila sa kanya at iniiwasang maging masyadong malapit. Ang nangyari sa kanyang harapan ay biglaan kaya nahulaan niya nang hindi iniisip na ang karamihan sa mga taong responsable sa pagprotekta sa kanya ay medyo malayo upang mapansin agad ang abnormalidad. Kung makakaalis si Richard at ibigay ang balita sa kanila, ang buong problema ay magiging hindi issue. Iris, wala akong pakialam kung stopgap measure ito o hindi. Ang alam ko, hinding-hindi kita pababayaan sa harap ng panganib, kahit na may kaunting panganib. Desididong sabi ni Richard. Alam niya na ang pamamaraan ni Iris ay mas matatag, ngunit ang pag-iwan kay Iris doon ng mag-isa ay sadyang napakalaking bagay, hindi niya kayang gawin iyon. Are you trying to make me angry? Si Iris ay nagiging balisa at parang gusto niyang ibuka ang ulo ni Richard para makita kung ito ay puno ng mga gisantes. Hindi mo naiintindihan. Sabi ni Richard, wala nang mas mahalaga sa akin kundi ang kaligtasan mo. Ang punto ay, kailangan mo ng tea. Naghahanap ng higit pang nilalaman. Maaaring namin ang gusto mo. Discovery feed. O maniwala ka sa akin. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang iyong kaligtasan, at sino mang gustong manakit sa iyo ay kailangang gawin iyon sa aking patay na katawan. Tumingin siya sa mga mata ni Iris nang hindi maipaliwanag na katigasan. Alam niyang hindi siya karapat-dapat para kay Iris at na hinding-hindi siya mahuhulog sa kanya habang nabubuhay siya, ngunit ito ay kanyang paniniwala, o sa halip, isang pagkahumaling, na palagi niyang gagawin ang lahat para protektahan si Iris sa katahimikan. Hanggang sa hindi na siya kailangan ni Iris. Ikaw. Nanginginig ang katawan ni Iris at labis siyang nabigla sa determinasyon sa mga mata ni Richard. Saglit, naintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng ekspresyon nito at medyo nawala ng magawa nang makita niya ito.
Sa huli, tumalikod siya ng hindi namamalayan at hindi nang ahas na tingnan siya muli sa mga mata. Inasahan na ni Richard na mangyayari iyon. Hindi siya kailanman nang ahas na magkaroon ng anumang uri ng hindi makatotohanan. Inaasahan ni Iris, kaya natural, wala siyang anumang uri ng pagkabigo. Pagkatapos, ibinaling niya ang atensyon kay Richard Pard at malamig na sinabi, "Alam kong malakas kang tao, Richard Pard. Ngunit walang makakatalo sa akin ng ganoon kadali. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, kung kukunin mo ang iyong mga tauhan ngayon, magpapanggap akong walang nangyari. Pero kung pipilitin mong manindigan para sa mga hamak na ito, ipinapangako kong hindi ako magpapakatanga sa iyo." "Richard," sigaw ni Iris sa pagkatulala, "nabaliw ka na ba?" Ang sinabi ni Richard ay katumbas ng pagsisimula ng digmaan sa kanyang mga kalaban. Ang 30 hanggang 40 kataong kinailangang labanan ni Richard ay pawang may hawak na armas, at walang ibang maaasahan si Richard kundi ang kanyang sarili. Ito ay katulad ng pagpirma sa kanyang death warrant. Iyan ay isang malaking usapan, bata. "How dare you talk to me like that? Siguradong nangangati kang mapatay." Nagalit si Richard Pard sa kay-abangan ni Richard. "At paano kung ginawa ko? Nagsimula ang buong pangyayari ngayon dahil sa akin. Lumapit sa akin kung nakuha mo na kung ano ang kinakailangan." Matapang nang umiti si Richard. Bagamat nahihigitin siya ng kabilang panig, naniwala siya sa kanyang lakas at 60 hanggang 70% tiwala na mananalo. Kung ang mga pagkakataon ay mas mababa kaysa doon, hindi siya maglalakas loob na magsalita ng su. "Ikaw," namumula ang mukha ni Iris at sigurado siyang nababaliw na si Richard. Ang lahat ng pagsisikap ni Iris na magkaroon ng pagkakataon ay nawala sa mga aksyon ni Richard, at nakaramdam siya ng hindi masasabing kawalan ng pag-asa dahil sa kanya.